Okay, good afternoon. Good evening and good morning sa man sulok ng mundo. Continuous ito sa vlog ko kanina. Na-istorbo kasi dahil may tumawag. Wala yung anak ko. Paano itugtong ito? So, i-separate ko na lang. Okay. Pinag-usapan natin kanina regarding sa mga rangmurango. So, nakita nyo naman, ulitin ko doon sa mga iba. Yung sa Platon, mabilisan na lang ito kasi na-discuss ko na sa unang vlog ko. So, sa isang barangay, initially, minimum of 30, one platoon. So, 7-7, 28, 8-7, 28, plus platoon sergeant, platoon leader, so 4. What I mean, all 30. Paano kung 120 kayo? Or 60 kayo? So, one company na. It's either one platoon, o 2 platoon, 3, 4, pwede nang magkaroon ng kumpanya up to 4 platoons, sa isang barangay. So, pagka sa isang barangay na malaki, katulad ng Antipolo City na barangay, maraming tao dito, millions of people, pwede ka maging company commander sa barangay. So, ang ranggo mo niyan ay kapitan, kasi kapitan, kapitan at automatic yung magiging ranggo mo niyan. Now, sa isang city, halimbawa Antipolo City, nagkaroon ka ng 2 batalyon sa Antipolo City, you are now a brigade commander, hindi na batalyon commander. Now, sa ibang municipality na mayroon ka lang 4 na company, so yari batalyon commander, your rank is lieutenant colonel or colonel. So, kung sa isang city, halimbawa Antipolo City, nakabuo ka ng isang brigade sa isang Antipolo. So, meaning, pag isang brigade, meaning 2 batalyon yan. 2 batalyon or 5 battalions, from initial to pataas sa 5, so malaki na ang persa yun. So that is brigade commander sa isang province, sa isang province, or as Antipolo City, pwede isang brigade dito. So brigade commander ka, general sa isang city, 2 batalyon mo. Now, sa isang division, kailangan mo ng 2 hanggang 5 brigade. 2 hanggang 5 brigade. So kung may 2 brigade ka, up to division commander ka, your rank is major general. So major general. So that is already, it's either province or region. So it's either your rank is 2-star or 3-star regional. So ganon. So up to area commander. So area commander, initially dyan, 3 to 4 star. 3 to 4 star. Depende sa tao mo. Depende sa tao mo kung gaano karami. Yung 5 star, saka na lang ipag-usapan nyo kung walang complex sa EFP. But this guerrilla front, we organize only for the purpose if the West Philippine Sea will escalate. We will activate our group. Pero sana, request namin sa armed forces, especially the special forces, ngayon pa lang, itap nyo na kami with the order from the national government. Orderan nyo na kami because para mapabilis ang aming organization, mapabilis ang aming organization at magkaroon na tayo ng training. Sabi nga ni Commander Dado, yung mga firearms niya na nakatago sa lagkom na mga panahon pa ni Magellan, yung baril, pwede namin magamit yan i-pre-position sa all strategic position ng all province of nationwide. Dali nyo na doon para anytime mag-escalate, bigay na lang bigay. Pero sabi ka ni Commander Dado, may bala. Baka naman bigay ka na yung baril, pangampas lang namin yun. So dapat kasamang baril doon. What I mean, yung bala. So gano'n So sa mga interesado na mag-volunteer sa guerrilla, magpa-register na kayo. Kasi pag hindi kayo nagpa-registered, kung ikaw isang general, ay baka sa stopping na lang kayo mailalagay. Sa stopping. Kasi sa mga commanders, mayroon na akong commanders hanggang 4-star general. Mayroon na akong area commander. May area commander na ako. So, at is yung area commander namin ni Commander Dado. At is yan. Yung area commander. At is na yan.
So, yung regional, yun pa ang kulang. So, may panahon pa kayo kasi ang regional ay magraranggo ng 3-star yan. Depende sa tao mo. Ano? Depende sa tao mo, 3 to 4 star. Ha? Eh, kung 41 million, so, tatingin yan. Ha? So, may 4 star yan, 3 to 4 star yung regional. So, sa regional, hindi pa namin complete fill up. Hindi ko lang alam, ha? Hindi pa nag-report yung iba. Hindi pa fill up ang regional. Ano? But area command. Area command fill up na. Except Mindanao. Ang Mindanao, isa pa lang. So, hahatiin namin yan sa dalawa. Ano? Colonel Silenio, payagan mo naman ako na hatiin ko yung Mindanao kasi nahihirapan ka. Nagreklamo ka sa dami na tumatawag sa'yo sa text. Huwag ka na matulog. Kampanan mo yung trabaho mo. Tinanggap mo eh. Pero baka pwede natin hatiin yung Mindanao. Either 2 o 3. Ano? So, depende na. Ikaw magre-recommend dyan. At ikaw rin ang maghahanap ng commander mo doon sa regional. Mahati mo ang Mindanao. Ikaw yung magpaplano dyan. Dahil ikaw yung nagmula dyan. Ikaw yung naghirap. So, never palit. Pero regional, marami pang bakante. Siguro out of 16 region, nasa 7 pa lang region ang napilapan. So, may siyam pa na region na hindi pa napipilapan. Ano? So, magabol na kayo. Pero marami na nagtatawag sa akin ng mga senior colonel at saka may mga general. Ay, magandang hapon, sir. Colonel General Pilisardo, sir. And Colonel... mayroon pa isa, nakalimutan ko. May isa pa ako naghabol dyan. Sige, anyway, babanggitin natin. General Pilisardo, sir, salamat sa iyo support at yung mga pinapadala mo sa akin ng mga highly information, top information. So, salamat, sir, sa mga tulong mo. Anyway, nandito ka lang, sir. Baka gusto mo mag-volunteer, Okay. Kasi ito, for the purpose of bantayan natin ang barangay, bantayan natin pamilya, bantayan natin ang buong bansa. Ganun lang ang aming plano. We will activate once mag-escalate ang West Philippine Sea. And we will support the armed forces. Dahil ang armed forces, hindi sila basta-basta makakilos without the order of the Commander-in-Chief. So, ang Commander-in-Chief natin, nagugulang pa kung anong decision niya. So, wait and see ang ating chief staff. But, we, the MUP, retired, are initiating innovation and, tawag nito, with advokasya na tulungan ang gobyerno, especially the armed forces. Yun ang gagawin namin sa armed forces. Tutulungan namin. Kasi, kukunti lang talaga kayo. Okay, may 1 million reservists. Hindi mo basta-basta na mahilain yan tapos ibakbak ka agad. Hindi, magte-training pa kayo for 1 month. Tapos ng gera. Tapos ng gera. Pero anyway, hindi naman tayo makukuha. Sabi nga nila, isang araw lang tayo makuha. Tama yung sinabi na. Doon sa mga main camp, makukuha talaga nila sa isang araw. At saka yung mga economic area, economic zone, makukuha talaga nila. But we, the guerrilla, hindi nila makukuha. Kasi hindi nila alam ang location namin. At saka lahat ng barangay may tropa. So pag pumasok ng mga kick-out, ay problema nila. Hindi naman nila alam ang environment natin. Hindi naman nila alam nila yung capability natin. Pero ang tanong lang kasi ganito mga kaibigan, mga kasama. Wait lang, wait kasi buksan ko yung ilaw, bumili kasi magbabagyo. Okay. Madilim kasi magbagyo pala. Okay. Ulan. Okay, good. So, yun. Ano ba yun? Nasaan na ba ako? Hindi ko nalaman kung nasaan na ako. Okay, marami tumatawag. So, mag-volunteer na kayo. But ito ang aming grupo, susuportahan namin ang gobyerno. Ayaw namin na magkawatak-watak ang Pilipino. Dapat isa lang tayo. Isang bansa, isang diwa. Uy, paano yun nung high school ako yata yun. Isang bansa, isang diwa. Okay, siyempre, Pilipino tayo. Alam ka naman kakampi natin ang mga chick. Pero may mga makapili dito, lalo na yung mga politician, sigurado ako, yung mga nagbenta. Ay, sila na yung mga advance party ng Hapon. Hapon ng mga Chinese. Sana, wag naman. Sana, ngayon pa lang, katayin na. Kasi, wala na, bininta na tayo eh. So, intelligence, sir,
Yung Nika, sir, yung Nika mo. Tingnan natin yung sir, yung mga nagbebenta. Yun ang unahin natin kasi sigurado yun ang advance personnel nila, yung mga nagbenta ng mga lupa. Yan na yung advance party ng China, ano? So, delikado. Yun ang pabantay ng Nika at saka ng ISAP natin, sir. Pero isang ba tawag natin doon sa sir, sa atin? ISAP. Baguhin na lang natin. ISAP. Okay. Intelligence Service Filipino Guerrilla. Okay Okay. Nika. Ganun pa rin, Nika. Nika Guerrilla. Okay, so much for that. Itong amin, ako mismo, tiningnan ko, hindi ko nang binasa yung Philippine Constitution eh. Tiningnan ko yung batas, hindi ko rin binasa yung batas eh. Kaya lang sa tanda ko, medyo narinig ko yan at minsan nababasa ko rin pala. Anong violation namin? And we are only helping the government, we are only supporting the armed forces. Anong violation na dapat matuwa pa nga sila? Kasi without their order, without their initiative, kumikilos na kami because they are following legal orders. Kami, ang aming tinitingnan, our rights, our basic rights, yun yung tinitingnan namin. Okay, basahin, kung natatandaan nyo yung Republic Act 1700, Anti-Subversion Law, nakalagay doon sa pag-repeal, any organization under the head of the sun is legal. Nakalagay doon, legal. Provided you not fight the government. Di ba? We will not fight the government. We will support the government. Di ba? Yun yung tinitingnan ko. Now, kung hindi nyo naintindihan yun, di huliin nyo kami, arrestuin nyo kami. Sabi ni Captain Dado, last 2 days nagkita kami. Paano sir, pag nakulong ako? Di, samahan kita sa kulungan. Pag nakulong ka sir, huwag mo na ako. Pero sama-sama tayo sir, dalawa kami ikulong nyo. But, beyond that, hindi nyo na isama sila kasi hindi namin sila sila ipinilit lang namin. Kaya kung mayroong ikukulong kami yung dalawa. Now, yung intelligence mo, iikot. Paikutin yung intelligence nyo. Pero dapat, matuwa pa kayo. Kaya kung aalisin nyo kami sa mundo, you are creating more enemies. So dapat, maganda yung magiging decision nyo. Okay, bago ko makalimutan, kasi baka lumakas ang ulan, medyo maingay. Okay, so paalala ko lang. Okay, ako. Sabi ko nga sa ibang mga vlog ko, we remain neutral. No pa man yan. Start of kinontra ko ang Pangulong Marcos. Neutral pa rin ako. Now, ito Pangulong Marcos, sir, my idol. Kaya lang nawala na idol sir kasi tagal na namin nangantay. So, ang mga promises mo sa campaign period, sana ito pa rin mo, lalo na yung 20 pesos. Alam ko, kaya nyo yan, sir. Gampanan nyo na yun, kaya nyo yan, 20 pesos. Para hindi na paulit-ulit na biray kayo dyan. Hindi mawala sa isip ng Pilipino yun. Kung nagawa nyo yun, sigurado ko, 70% na kontra sa iyo, mawawala yun, sir. Bigas kasi ang laging paulit-ulit. Okay. Isa pa, sir, sa mga MUP. Nag-announce kayo sa MUP na bibigyan nyo ng 3 hectares ang lahat ng pensioner. Anong nangyari? Anong nangyari doon sa mga regional commander niyo, province? Alam mo sagot ni mahal na Pangulo? Alam mo sagot nila? Kasi kung ako lang ang nakasagot sa kanila, so palpalan ko sila. Pero hindi ako nakakasagot sa kanila eh. Yung kaya nila pag-uutuin lang eh. Alam mo ang sagot nila, mahal Pangulo? Hindi namin alam yan. Di ba? Director ka ng isang province, hindi mo alam yon. Ano yun? Ginagago niyo yung Pangulo? Nag-announce yun, hindi niyo alam? Tarantado mo na director ka, sabi mo walang alam? Hindi mo alam yung dissemination ng Pangulo?
Dar Secretary, magising ka. O ikaw ang palpak. Dar Secretary, pagsabihan mo yung mga Dar Province Director mo. Walang ginawa kundi magpalaki ng, ayaw ko sa kanila, parang pinapalaki nila. Okay, isa pang pahabol ko, ano? Yung mga businessman. Yung mga businessman, ngayon pa lang, kung anong barangay kayo, suportahan nyo yung mga guerrilla forces ko dyan sa mga barangay. In time of war, kayo sila magpoprotekta sa inyo. Suportahan nyo ang inyong mga mayroon kayo tao dyan, taga-barangay, i-organize mo ang barangay. Ando naman kung paano i-organize. Businessman, para hindi mawala inegosyo nyo at hindi makakuha ng mga China. Okay, medyo maulan. Nakasan ko na ang boses ko. At malakas ang patak ng ulan. Gayelo yung bagsak eh. Okay. So much for that. So ano pa ba? So businessman, sabi ko sa inyo, mag-organize kayo dyan sa barangay ninyo. Lahat ng negosyante, suportahan nyo yung guerrilla forces namin dyan sa area ninyo para yan ang tutulong sa inyo at magdidepensa. Ano? So, mayroon sana akong ibabasahin dito pero maingay. So, ganun lang. Nandiyan ang publication ko. Mayroon mga cellphone number. Pwede nyo makuha niya sa aking mga vlogs. Sundan nyo ang aking account, Facebook account. Ang account ko ay Segundo Junior Mitran. Segundo Junior Mitran. Ang picture profile ko, yung anak ko. Anak ko nag-graduate ng elementary. Yun ang picture profile ko. Anak nag-graduate ng elementary. Grade 6. So yun ang picture profile. Tingnan nyo doon. Andun ang mga numbers. Kung sino ang gusto nyo matawagan. Kung hindi nyo matawagan, yung region, may area commander. So yung Northern Luzon, si Colonel Papa, ang under niya, ang region 1, 2, 3 in car. Ano? Ang ECR, si Colonel Los Bañez. No, Colonel Los Bañez. Ang Southern Luzon, ang hawak niya, 4 na region. Region 4A, Region 4B, and Bicol. Sino ang commander dyan? Si Colonel Satparab. Sa Bisaya naman, commander, ang hawak niya is Region 6, 7, 8. 6, 7, 8. So, Colonel Ayok, siya yung Bisaya commander. Sa Mindanao, si Colonel Sidenio, andyan yung number niya. Buong Mindanao yun, hawak niya. Ayaw niya ibigay sa mga ibang regional commander niya. Siya daw, i-screen niya daw yung mga grupo. How to organize? Organize lang kayo sa barangay nyo. Then connect to municipal, connect to province, connect to. Ngayon, kung halimbawa naka-organize ka sa barangay, ngayon, kung wala ka pang municipal at wala pang province, punta ka na doon sa region. Kung walang region, may area commander, sigurado ako. Area commander. May sasagot sa inyo. Ano? Na walang ulan. Okay. So sana ganon tayo. Kasi sabi ko nga, nag-una na, nag-aagawa na ngayon. Sabi ko nga, magbo-volunteer kayo kasi may region na lang vacant position. Pwede pa kayo sa staffing namin. Ano, staffing? Wala, hindi pa buong staffing kasi namahinga yung mga staff ko. Nag-staff na talaga. So, sa staffing, nandyan. So, siyempre, yung J1 nga is Major General. Yung sa AFP ngayon, ang J1 nila is 2 star or 1 star. Hanggang J9, J10, puro 2 star yan. Dito sigurado sa amin, 3 star. Kasi milyon ang hawak natin. Sigurado ang staff dito is 3 star. Sigurado ako. 3 star kayo dito sa staffing namin. Ano? So, is 3 star. So, normally, tingnan nyo lang yung structure ng AP. Almost the same. Pero depende sa string ng hawak ninyo. Ano?
So ako, may nagtanong. Ay, nakalimutan ko yung yung rango in-award sa akin. Saka ko lang, silent na lang. Nandiyan na, mayroon ako star. Ha? Mayroon na star dyan. Ha? Star jumper. Star jumper pala ako. Anyway, saka na discuss yan. Ano? So, matuloy man ang gera o hindi. Pero sinasabi natin, matutuloy ang gera kasi nandito na nga sila eh. Ha? Nandito na sila. Kaya isang pinag-aaralan namin, ito confidential to pero dapat para maisip rin ninyo, isang pag-isipan namin, pero hindi pa napag-usapan namin ni Commander Dado ito ha. Isang napag-isipan namin o napag-isipan ko, hindi naman matuloy ang gera, may nakatapat na sa sino sa mga inchik. Nakuha nyo ba yun? Yun ba? Tama? Hindi. May nakatapat na sa inchik. Matuloy man ang gera o hindi. For example, ang Catanduanes, Chinese na nagkocontrol. Catanduanes. Nilagay ko na doon si Colonel Aubrey Asin, isang balik Islam. Siya yung nilagay ko doon. Siya yung magka-counter. So, ibig sabihin, yung Catanduanes, kung naka-preposition na sila, naka-preposition na rin ang guerrilla front natin doon. Guerrilla front? NPA pala yun. Naka-position ang ating guerrilla forces. Ano ba sa island ko? Doon nakabase kayo ng aking Southern Luzon Commander. Tinututukan niya na yung yung island, yung Cavite, Island Cove doon sa Cavite. Nakatutok na ang commander ko doon sa Island Cove na yan, Southern Commander. Nandyan ang base niya. Nakabase siya dyan. Kaya sabi ko nga, Armed Forces, MUP, mayroon na kami nakatutok. Tinutukan na namin yan. Kayo, wala pa kayo nakatutok doon eh. Intelligence, mayroon. Pero kami, intelligence and personnel, may nakatutok na sa Island Cove. Pag pumutok yan, hindi na sila makalabas kasi naharangan na namin. So, kung sabi nga maka-house doon na 50,000 na baril makukuha namin. Siyempre, normal may mga matay sa kanila, pero sigurado namin, kami makakauna. Kasi lalabas pa lang sila, nakabantay na kami sa gate. Kung may nakatutok na, okay, doon sa Cagayan, mayroon na rin kami nakatutok. Cagayan, mayroon na kami nakatutok na aming guerrilla forces. Doon sa Aklan, mayroon na rin kami nakatutok. Doon sa Samar, Major Godes, yung ating kwan dyan, ang kwan nila sa Giwan, dapat pero nabanggit pala sa akin, meron na siyang na pandon na organized, pero hindi pa lang well organized na. Major Godes, yung island na pinagkukunan ng mga lupa at saka anong mga activities nila dyan, na mga in-check, dapat may nakatutok na rin sa kanila. So, in short, mga kababayan mong Pilipino, matuloy man o hindi, may nakatutok na sa kanila kasi itutuloy nila yan. Anong purpose nila? Anong purpose nila, Catanduanes? Bakit nila kukontrolin ang Catanduanes? Anong purpose nila? Sa Island Cove, bakit hindi makapasok ang pwersa natin, ang gobyerno natin? Kasi may purpose sila, kasi nandun na siguro nakaiba mga baril nila. Lahat ng area na hindi natin mapasok, possibility, nandiyan na yung armas nila. Now, iniisip nila kasi mayroon naman silang abogado na Pilipino, ano yung Philippine Constitution natin? Kaya ba nilang i-break yung lugar nila na hindi pwede pasukin ng Philippine Authority? Kaya ba i-break yan ng batas ninyo? Pag sinabi ng abogado, hindi, mayroon tayong counter. So, problema talaga. Pwede lang i-haul ang baril doon. Pero may pagkakamali doon. Yung nakakasakop sa kanyang munisipyo sa mga permit, dapat doon nakalagay, naka-specify. Anytime, pwede naming inspeksyonin ang loob. Wala nakalagay at na-approve. Paano ngayon? Pero meron pa rin yan. Simple lang yan. Congress ang solusyon yan.
all areas within the Philippine territory, we will conduct inspection all area, no exemption. Di tapos. Batas yun eh. Alam nga naman po tayo. Pag hindi sila papasok, ibig sabihin, gera na ang habol nila. Di ba? Simple lang, di ba? Mga kasama kong mga magagaling. So, mabuti. Kasi sa totoo lang, nung ako'y nag-isip, mula doon sa pandemic na maraming niloko, tapos niloko rin yung sa pension namin, yung dalawa na yan, doon na nagising ang pagka-Pilipino ko. Sabi ko, kawawa naman ito, mga tao na ito, walang nagtatanggol. Yung sa pandemic, kawawa naman sila. Ako na lang nagsasalita, tinuturuan ko na ang tamang proseso. Walang kapit-kapitan, walang pulis-pulis. Sir, kasi baka pahuli kami sa pulis. Ipahuli mo rin yung pulis kung violation ang ginagawa nila. Ganun lang kasimple ka. Nung pension na namin, napiktuhan, doon na buong isip. Naghahanap ako ng katuwang ko, kasangga ko. Mayroong mga ibang general, kaya lang, behind me, hindi nagpapakilala. So wala rin, hindi ko rin magamit. Mayroong isang general, Lieutenant General, nag-promise sa akin na tutulungan ako, biglang nag-withdraw, tapos nagka-award pa. Nagka-award pa sa PGMC. Ayun, masakit, Kuya Idi. So ngayon, Sir, Commander Dado, salamat. Lumitaw po kayo. Kayo ang pag-asa ng bayan. Sa totoo lang, kayo po ang pag-asa ng ating bayan, Commander Dado. Kayo lang ang nanindigan sa tama. May prinsipyo tayo na ayaw nating kurap. Ayaw natin maging kurap ang Pilipinas para gumanda ang ating bansang Pilipinas. Sabi nga nila, tayo ang number 1, mas mayaman pa tayo sa Japan noon. Ano ngayon ang nangyari? It's because of personal interest, corruption. Yun yung unang linitis namin. Kaya saludo ako, Commander Dado. My student, sir, my student, then First Lieutenant Clemente Enrique, back 49, that's 85. 85 o 84? 85. No, 84 yata yun. Back 84. 49, that's 84. My student, then First Lieutenant Dado. Natatandaan ko sila tatlo yan eh. Kaya ko natatandaan sila. Si Commander Dado. Dahil classmate niya yung aking kababata sa UP Maguindanao. At classmate niya yung aking kababata sa Port Magsaysay High School. Si Lieutenant General Tanalgo, Romeo Tanalgo. Siya yung kababata ko sa high school. Sa elementary naman, sa UP Maguindanao. Sa Port Magsaysay, Palayan City, sa high school, si Lieutenant General Romeo Tanalgo. Doon naman si Juan, Captain Renato Padua, kababata ko sa UP Maguindanao. So natatandaan ko sila yung magkakulse. At saka yung si Colonel Kapuyan, yung sa indigenous people commissioner. Sila yung tatlo magka-group, kaya natatandaan ko yan sila. Sila yung mga pabugoy-bugoy. Pero mastig naman. Okay. So, yun, mga kaibigan. So, tuloy lang tayo. Paramihin natin ang grupo natin para lumakas tayo, para makatulong tayo sa ating bayan. Okay, yung mga negosyante, kailangan suportahan nyo yung binubuo naming guerrilla dyan sa barangay ninyo. Suportahan nyo para yan ang magpoprotekta sa inyong negosyo dyan. Isama mo na rin yung mga security mo. Wala na silang babantay pag nag-gera na. Hindi na. Pero may gamit pa rin yung 38 nila. Panghampas yung 38 nila. Pero pwede rin. Malay mo matamaan sa ulo, di timbuang yun. Pero kung katawan lang, itatawanan lang nila yun. Maliban lang sa puso. Okay, so much for that. At least, nakaintindihan tayo
Medyo mahaba na yung vlog ko rin at mahirap mag-upload pagka mahaba. Okay. So, masaya tayo at medyo lumalakas tayo. Sabi ko nga, ulitin ko, ito ay pinag-aralan ko sa batas na wala kami violation based on Republic Act 1700. Ngayon, kung nakagawa kayo ng batas para lang makulong kami, you create another enemy. Pero kaya namin magpakulong. Sabi ko nga, kaya kong kuman ng abogado, makulong na lang ako. Kaya mo na yung abogado. Kasi pag ikaw talaga pinakulong, kahit anong galing na abogado mo, makukulong ka talaga. Tingnan mo, si Attorney Porton, napakagaling na abogado yun. Wala. Ang kanya lang, for extension. Pero guilty pa rin. Yun na lang ang tulong niya. Hindi siya mabiyabdik. Akin, ako, ang makukuha ang abogado sa galing PAW. Or mamili ako, wala naman patsweldo. Di, kulong rin ako. Huwag ka nang kumuha ng abogado. Ganun lang, makukulong ka lang kukuha ka pa ng abogado, gagastos ka pa. Di, magpakulong ka na lang. Magbago administrasyon, di, labas ka rin. Ganun lang kasimple. Ganun yung mga ginawa ng kudita. Pero hindi, anyway, hindi kami kudita boys. Kami ay para sa bayan. Pro-Pilipino kami. Maraming salamat. Good day. God bless.